ay maligtas. At kaya nga mga kapatid, dahil sa kaligtasan at dahil sa ginawa ng ating Panginoon, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ay gusto niya na tayo ay makasama niya. Kaya nga lahat ng ginawa na ng Panginoon ang yung part niya. At ngayon naman, tayo na yung gagawa ng yung part natin. Tayo yung mag-take action para naman para masabi na we are worthy, di ba? Worthy to be saved ng ating Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, hinihiling ko sa inyo na makinig kayo ng salita ng Diyos. Though, alam ko, busy ang bawat isa. Pero sabi nga, kailangan natin magbigay kahit kunting panahon lang sa ating Panginoon. Dahil ibinigay na nga lahat sa atin ng Panginoon. Kaya tayo naman ang magbigay kahit kunting oras lang na makinig sa salita ng Panginoon. Sabi nga dito sa Revelation 1:3 nga, bulahan, blessed ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. At kayo, nakikinig ay blessed kayo kasi nagbigay kayo ng oras para makinig ng salita ng Panginoon. Sabi nga dito sa Hebrews 9:27 nga, it is appointed to a man to die once, and after this is judgment. So dahil may judgment, kinakailangan is ipreparahan natin ang ating mga sarili sa darating na panahon. Kung baga dito is dito sa mundo, di ba? Nagpa-plan tayo for our future. How much more na dahil nga ang tao ay itinakda mamatay, kaya alam natin na may katapusan ang buhay natin. So, kailangan is ready tayo to face God, to face the judgment na darating. At ang mga kailangan po natin is isa na po doon ay ang faith, pagtuo, to believe sa ating Panginoon na sa Kanya at sa Kanyang pangalan tayo ay maliligtas. At pagkatapos ito, sunod po nito ay ang repentance. Sabi nga sa Acts 2:38 na managsisi kayo dahil alam po natin sa sarili natin na tayo po ay makasalanan. Sumala pa man sa Roma 3:23 na ang lahat ay nagkasala. Kaya dahil tayo ay lahat nagkasala at nahilayo sa atong buhay ng Diyos, ay kailangan natin di ba, nahilayo. So ibig sabihin, we need a connection, ibalik ang connection ngadto sa atong buhay ng Diyos. So mga kapatid, kinakailangan natin maibalik yung connection natin sa ating Panginoon. At ang unang dapat natin gawin is makinig at magdasal, makipag-communicate sa ating Panginoon dahil yun lang po yung kailangan natin at maniwala tapos magsisi sa kasalanan natin. Kahit anong kasalanan po, basta i-confess, sabihin natin sa ating Panginoon, ang Panginoon ay nagpapatawad dahil nga mahal na mahal tayo ng Panginoon, di ba? Ginawa niyang lahat para sa atin. So, anumang kasalanan na mayroon ka, anumang kasalanan na ginawa mo, is lumapit ka lang sa ating Panginoon dahil papatawarin at kakalimutan yon ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dahil nga gusto ng ating Panginoon na maligtas tayo at ginawa niya na lahat, tayo naman yung gagawa ngayon. Sabi nga, kung hanggang lang tayo sa pagtuo or hanggang faith lang without work is dead. So, meaning mga kapatid, we need to work. We need to work out our salvation. We need ipakita sa ating Panginoon that you are worthy, diba? Kaya mga kapatid, bigyan natin ng ating Panginoon ng
Kumbaga, isipin naman natin yung ginawa ng Panginoon for us, di ba? Our God is, ano ba, ginawa niya ng lahat. Bigyan natin yun ng value, yung salvation na binigay, yung salvation na ginawa ng ating Panginoon. Kumbaga, ang ating Panginoon ay namatay. Ibinigay niya yung sarili niya, ibinigay niya yung kanyang buhay, di ba? Kaya, gawin naman natin yung dapat nating gawin, di ba? Alam ko, lahat tayo gusto nating is masave, gusto nating, kumbaga tatanungin kayo na, saan ka ba, pipiliin kayo, langit o inferno, siyempre gusto nyo ng langit, for sure. Gusto natin yung langit. Kaya mga kapatid, dahil gusto natin yung langit is, kinakailangan natin gawin yung mga bagay na we need to do, like, here dito sa mundo, mayroon mga requirements, mas labi na ating Panginoon. Ating Panginoon is very strict. Kung baga dito sa tao or sa mga, ako mag-a-apply tayo ng trabaho, diba? There are a lot of requirements. Tapos very strict pa yung mga empleyado or mga papasukan natin, diba? So, how much more sa ating Panginoon? So, may mga bagay na kailangan natin yung believe, to repent, and baptism, mga kapatid. So, alam ko na sasabihin nyo yung baptism para yung naka-insert na kasi sa mind ng tao is to mag-value or to change hand religion agad-agad. So, baptism is not just about that. Baptism is, it symbolizes resurrection and ito is burial and resurrection. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tayo siguro nakakakita naman kayo sa TV kung paano paano ginagawa yung baptism, di ba, inilulubog. So, ibig sabihin yung paglubog or yung mo sa tubig is, yun yung pagkamatay, kumbaga, burial. And ang pag-ahon muli is yung resurrection, which is, yun din nangyari sa ating Panginoon na, ang ating Panginoon ay namatay siya dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay ng muli dahil, ibig sabihin, mga kapatid, mayroong resurrection. So, maniwala tayo na mayroong resurrection. May pagkabuhay ng muli na kinakailangan natin humarap sa hukmanan o sa judgment ng ating Panginoon. Kaya, paano natin masasabi na we are ready? We are ready. Diba lahat naman tayo hindi ready mamatay? So, paano naman yung pag mamatay tayo, diba? Isipin natin yung future after death. Hindi lang yung future natin dito sa mundo. Kasi lahat naman na nandito, mga bagay is just a temporary happiness, things, lahat ay temporary. But sa ating Panginoon ay eternity. Eternity din yung suffering, eternity din yung happiness at love na makikita natin sa Panginoon. Kaya mas ituon natin, hindi lang dito sa mga bagay, kundi ituon din natin yung ating mga mata sa mga bagay na dapat naman talaga doon tayo nakatingin kasi ginawa tayo ng Panginoon hindi lang sa walang ginawa tayo ng Panginoon with a purpose, not just to maging disklila, but ginawa tayo ng Panginoon para lang sa Kanya to give praises to the Lord. Kaya mga kapatid, wag lang ituon natin sa kung ano yung mayroon dito. Ituon din natin mga mata natin sa ating Panginoon. Bago tayo mahuli ang lahat, mga kapatid, masabihin natin na wala na pag-asa. Pero hanggat nabubuhay, may pag-asa, mga kapatid. Kaya wag nating ituon lang dito wag nating bigyan yung limitasyon, kundi kumbaga ituon din natin yung ating mga mata sa mga bagay na mas importante pa sa dito lang. Kumbaga, yung eternity, yung life after death na you have that confidence to face God. Kasi, pag haharap tayo sa ating Panginoon tapos sasabihin ko, anong ginawa mo doon? So, kumbaga, really kasi alam mo yung mga ginawa mo, diba, i-judge tayo based sa mga ginawa natin. Kaya kinakailangan, mga kapatid, yung mga ginagawa natin dito sa mundo is nakabase sa gusto ng ating Panginoon. Kumbaga, we need to obey God's word. We need to
kumbaga, sa buhay kung ano ang salita ng Diyos sa atin. So mga kapatid, mga kasakayan o ituon din natin yung mga mata natin sa mga bagay na mas mahalaga. So, dahil yung mga bagay dito is alam natin lahat temporary lang mga kapatid. So yun na nga, kailangan ng pag-uo, repentance, baptism at siyempre pagpadayon, pagpatuloy sa pag-aalagad sa ating Panginoon. Importante po ang pag-aalaga o ang pagsamba sa ating Panginoon. Dahil yun naman po talaga ang pinaka very reason why God created us is to praise, to give praise, to worship our God. But sad to say, na bibisi tayo or may mga na yung mga mata natin ay nakatuon lang dito. So mga kapatid, wag natin hanggang dun lang. Kailangan din natin isipin yung mga bagay na mas importante. So,